Kumusta mga Kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoysi. So ngayong araw, update naman tayo patungkol naman ito sa angas ng Pinas, Janrel Casimero, walang iba. So, ang video ito ay mula kay Kamao ng Pinas. So, meron itong pamagat na iyak ang Japan, Casimero tutulungan ng big time promoter sa Saudi Arabia. Milyon-milyon ang kinita, grabe. Milyon-milyon, lalong magiging or lalong masasaktan yung mga haters ni Casimero kapag kaganyan. Nako. So, bago natin simulan, Kamao ng Pinas, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, mga Kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, iyak ang Japan, Casimero tutulungan ng big time promoter sa Saudi Arabia. Milyon-milyon ang kinita. Balato naman. So again, Kamao ng Pinas, Filipino IC, like, comment, share, subscribe, start. Ulit-ulit, start 0 para masundan. So eto na mga kaibigan, grabe pala kasi merong 4 alas milyon-milyon ng kinita sa naging laban niya kontra kay Saul Sanchez. At grabe, no? Yung tipong ibabash ka ng mga tao pero kada after ng laban mo is milyon-milyon yung kinita mo. So kung ako sa ganyan, bahala kayo mang-bash kayo sa akin. Basta yung pera, ating Saudiya na boxing promoter handang tulungan nating angas ng Pinas pag umangat ng dibisyon. And bago yan kaibigan, huwag po munang kalimutan na i-like at subscribe ang ating YouTube channel. And then pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. So ayan, subscribe nyo yan ha, Kamao ng Pinas. Kaibigan, sobrang sikat na sikat po ngayon ang ating pambato na si Angas sa Pinas, Casimero Cuadro Alas. Yun, at pag-uwi niya nga galing sa Pilipinas ay nagparid po mga kaibigan ito si Angas sa Pinas, no? Do limited lamang or kakaunti lamang, hindi ganun siya kakilala, no, sa ating bansa. Pero yung di din tayo sure. 'Di ba? Kasi sobrang famous ni Cuadro Alas. Siguro na ano lang siguro, nasakto lang siya sa lugar na parang hindi handa, something like that. For example, ganyan tanghaling tapat. So, di mo talaga i-expect na nasa labas yung karamihan ng tao. No? But anyways, congrats pa rin kay Angas ng Pinas at saka welcome back Kahit na parang inaano ka ng GMA na parang inuuna pa yung issue mo imbis na i-congratulate ka. Parang I think naha-hype din sila sa kay Inoue bahala kayo dyan. Tuloy. Mga solid na mga fans niya ay dumadami na po ng dumadami. Bakit ka mo mga kaibigan? Nakita naman natin, nagbibigay ng karangalan sa bansang Pilipinas etong si Casimero Cuadro Alas. May hinaing nga po si Angas ng Pinas mga kaibigan, no? Dahil yung mga bias na media nga po, no, ay hindi binalita or hindi man lang kinongratulate yung kanyang pagkapanalo sa round 1 kontra kay Saul Sanchez. Pero ang paano mag-i-expect yung mga tao na i-congratulate siya? Kung ang ibinabalita lang is yung issue na isuspended daw siya. So alam nga naman, ay, congratulations, you're suspended. Hindi man lang in-announce na panalo si Cuadro Alas. Round 1 lang. Walang ganung nangyari. Kaya minsan din nakakainis din tong mainstream media mabilis ang ibinalita, no, ay yung kanyang pagsuspinde ng 1 taon sa bansang Japan dahil sa pagiging overweight po niya, which is napaka-bias nun mga kaibigan, no. May pinapanigan sila, no, o sabihin na natin mga bayarang media po sila mga kaibigan. Well, ang ganda naman ng ating balita ngayon mga kaibigan na kahit nga po mga kaibigan pinagkakaisahan etong si Angas ng Pinas, no, ay sunod-sunod naman ang mga blessings or mga biyaya na dumarating sa kanya. Sa naging laban niya kontra kay Sanchez mga kaibigan ay milyon-milyon po ang kanyang naiuwi sa bansang Pilipinas. At bumili na nga siya ng iPhone 16, yung pinaka-latest na iPhone na yung mahal-mahal nun. Tapos yung ginamit niyang pambili, $, men. Ito mga pera na to, alam naman natin, itong tulong niya to sa kanyang mga kababayan, especially sa lugar po nila mga kaibigan at sa mga mahihirap po na nangangailangan. Kaya naman, kahit po mga kaibigan na banned or nasuspinde ng 1 taon, dito nga po sa bansang Japan, itong si Casimero Angas ng Pinas, no, at malabo niyang makakalaban itong si Naoya Inoue. Hindi naman kawalan kay Cuadro Alas yung maban siya sa Japan. 'Di ba? Mas mabuti nga yan mayroon pa, madadagdagan yung niya, yung pagpapakondisyon niya ng 1 year. Ang tanong lang,
After ng suspension na yan, kung haharapin na ba siya ng monster ng Japan? Kasi para sa akin, parang malabo eh. Kaya do you think ba haharapin siya ng monster ng Japan after that? Kasi ngayon, sa pagkakaano natin, ginagamit na lang ng excuse yung yung overweight. May mga pagganon-ganon na hindi na lang aminin na takot matsambahan, men. Or hindi nga tsamba eh. I think may specialty din, ay, ano din talaga siya. Nakadepende din. Kasi even naman si Cuatro Alas, sabi niya na may possibilities na matatalo siya kay Inoue kung decision yung laban. Kaya siguro yung diskarte ni Cuatro Alas if ever magkaharap sila, knockout talaga. So, ipagdasal din natin yan, Talagang tago ng tago at iwas ng iwas sa ating angas ng Pinas, no, ay wala pong problema. Ngayon po kasi inayon sa ating mga update, si Casimero Angas ng Pinas ay pinaplano pong umangat ng dibisyon sa Yun. featherweight, mga kaibigan. Which is kapag ka nakaangat na siya ng dibisyon, mga kaibigan, sa featherweight, marami pong mga bigating promoter o mga boxing promoter po ang handang tumulong sa kanya. Isa na nga po dyan. Okay lang din naman kung aakyat siya ng weight, Kasi I think parang doon siya mas hiyang din eh. 'Di ba? Ang multi-millionaire, mga kaibigan, at bigating promoter din sa Saudi Arabia na si Turki Al-Sheikh, na alam naman natin, mga kaibigan, kilala sa larangan ng sports sa bansang Saudi Arabia. So walang problema kung saan siya lalaban, mga kaibigan, dahil alam naman natin, no, ginanganap din po sa bansang Saudi ang mga bigating laban po ng mga boksingero, hindi lamang sa Japan, hindi lamang sa Amerika, mga kaibigan. At kapag ka nakaangat na po ng divisyon itong si Angas ng Pinas, ay baka eto ng si Naoya Inoue ang maghabol sa kanya. And for sure, Yeah, may possibility din 'yun. Pero parang parang nakakainis or parang ewan lang kung iisipin mo na, you claim na ikaw yung pinakamalakas era mo to ngayon. Ikaw yung pinakamalakas ngayon tapos si Cuadro Alas minamaliit nyo lang tapos hindi nyo haharapin. 'Di ba? Nakakapanduda siya. 'Di ba? Parang imposibleng hindi kayo nangingilag. Kasi kung gusto nyo lang talaga, kung sa tingin nyo mahina talaga si Cuadro Alas, bakit hindi nyo harapin agad? Binastos na nga kayo, di ba? Kung ano-ano na pinagsasabi ni Cuadro Alas sa inyo. Hindi pa ba kayo napikon doon? Pwede na yun namang, I think mas mabuboost pa nga yung mabuboost pa nga yung pangalan ni Naoya Inoue if ever na pinatulan niya si Cuadro Alas eh. 'Di ba? If ever na manalo siya kay Cuadro Alas, mas makaka-boost pa nga sa kanya yun eh. Kaya ang nakakapanduda talaga, bakit ayaw niya or hindi niya maharap-harap si Cuadro Alas? magkakaharap at magkakaharap sila. Alam naman natin, napaka-basic lamang kay Angas ng Pinas na ang umangat ng division at makalaban yung mga bigating Tama. mga boksingero. Sa edad niya po, no, nasa 30 plus na siya, pero hindi pa huli ang lahat, mga kaibigan. Alam naman natin, napatunayan na ng ilang beses ni Angas ng Pinas, nakalabaw lamang ang tumatanda, no, dahil yung mga galaw Tama. Agree ako at doon. mga kilos ni Angas ng Pinas ay ibang-iba po talaga. Yan po kasi ang nagdadala o dala po yan ng disiplina niya sa kanyang pagte-training. Do sabihin na natin, no, na overweight ng ilang pounds lamang si Casimero Angas ng Pinas, pero nabawi naman niya yun, mga kaibigan, no, at hindi na niya yun uulitin. Lesson learned na yun, mga kaibigan, sa ating Angas ng Pinas, no, at ayaw lumaban ni Angas ng Pinas doon nga po sa bansa na nagtatago sa kanyang sariling bansa. Ang tinutukoy Naoya Inoue. 'Di ba? Tapos, yun nga, wag na tayong maglokohan, men. Wag niyong gagamitin yung word na overweight siya, ayaw naming iharap sa iyo yan. Wag niyong gagamitin yan kasi kahit na hindi mag-overweight si Cuadro Alas dito kay Sanchez, hindi niyo pa rin ihaharap si Naoya Inoue. Wag na tayong maglokohan dito. 'Di ba? ko po ay etong si Naoya Inoue. Pero hindi pa rin sumusuko. Once po kasi na mahawakan na etong si Angas ng Pinas or lumipat po sa mas bigating mga boxing promoter tulad po sa Saudi, mga kaibigan, yung tinutukoy ko nga po si Turki Al-Sheikh, ay sigurado tayo walang kawala etong si Naoya Inoue kapag nagdemand na mga bigating isda dito nga po sa boxing. Well, yun na mga ating update, and please huwag kalimutan na i-like at subscribe ang ating So, yun lang naman, mga kanoisy. So, ang bidyong ito ay mula kay Kamao ng Pinas. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Filipinoisy, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun.
Kayo na masasabi niyo doon. Anyway, again, Kamao ng Pinas, ay subscribe nyo. Original video link in the description box below. So, about ito kay Casimiro na may some kind tutulong daw sa kanya if ever na aakyat siya ng weight. So, for me, okay lang din naman if ever na umakyat siya para doon, mas may makasalamuha pa siya doon. 'Di ba? Tapos hindi na siya ganong problema sa pag-aano ng timbang niya, pababa. 'Di ba? Kasi kaya niya ng palagan. Ang tanong lang, if ever si Naoya Inoue, kaya niya bang makipagsabayan doon sa sa itaas, yung featherweight? If ever doon sila magpang-abot. Pero yun nga, ang nakakapanduda talaga dito, min. 'Di ba? Yung tipong Naoya Inoue pinakamalakas ngayon, era niya ngayon. Pero bakit si Cuadro Alas na minamaliit lang nila, hindi nila maharap-harap? 'Di ba? Kahit anong panghahamak, hindi siya panghahamak, kahit anong trash talk na ni Cuadro Alas sa kanila. Tumatama na nga yung mga trash talk, 'di ba? Tapos parang hindi niya papalagan. So parang hindi natin makuha yung punto or yung yung reasons niya talaga kung bakit niya hindi haharapin. 'Di ba? Kung easy job lang pala sa kanila. Tapos yun nga, sabi ko sa inyo na itong kampo nila, wag na nilang gamitin yung word na overweight ka. Hindi namin ihaharap si Naoya Inoue sa'yo. 'Di ba? Kasi parang palusot na lang eh. Sa sobrang daming palusot ng kampo ng kabila. Parang naano na tayo ba na talaga ba? Talaga ba na about lang talaga sa overweight? If ever ba hindi nag-overweight si Cuatro Alas ngayong with Sanchez, sasabihin nyo ba agad na, oy, Casimiro, next match niyo na Naoya Inoue na? Hindi din naman, 'di ba? Nang din kayo eh. 'Di ba? Din, nakakainis lang din. But anyways, saludo pa rin. Saludo pa rin kay General Casimiro Cuatro Alas. Kahit na yung pag-uwi niya is hindi siya ganong na welcome kasi yun nga, itong media din natin, mga kolokoy din, 'di ba? Inuna pa yung issue kesa sa sa announcement na pag-congratulate sa angas ng Pinas natin, 'di ba? Wala tayong magagawa diyan eh. Ay, nako. But anyways, hanggang dito na lang muna. Kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Kamao ng Pinas, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC.